Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Itong programang Alamin ang Inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo dito sa Barangay 92.7 FM every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the morning. At inyo po lingkod na naghahatid ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong sponsor sa programang ito ay World Radio International, based in Louisiana, USA, at in cooperation with Churches of Christ worldwide. Ang Church of Christ po ay tinatag sa 33 Anno Domini or AD in Jerusalem, at ang tagapagtatagpo ng iglesyang ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ating pong tinatalakay mga kaibigan at mga kapatid ang libro o aklat na may pamagat Into the Abundant Life, which is published by Truth for Today Mission School and Jersey, Arkansas, USA. Tinatalakay po natin ang paksa na ang Biblia ay galing sa ating Panginoong Diyos. So, ang salita ba, ang Biblia ba, ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ating pong pinag-aralan ng mga nakaraang linggo na ang Biblia ay galing sa Diyos dahil ito ay kahit luma, ang kanyang mensahe ay para sa atin kapanahonan pa ngayon. Number 2, ang Biblia po ay moderno, nang ibig sabihin, bagamat ang kanyang mensahe ay nasulat noong kapanahonan yon, ang kanyang mga mensahe ay angkop pa rin sa ating kapanahonan ngayon. Kaya masasabi natin, the modernity of the Bible. Ngayon pong umagang ito ay tatalakayin ulit natin ang katanungan, ang Biblia ba ay salita ng Diyos o galing sa Diyos? Ang Biblia po ay galing sa Diyos dahil sa masasabi nating ito ay may diversity o marami pong paksa ang tinatalakay, subalit mayroon pong tinatawag na unity o pagkakaisa sa isang tema, at ang tema ng Biblia mula sa Genesis hanggang sa Book of Revelation ay tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Biblia po mga kaibigan at mga kapatid ay nahati sa dalawa, ang Old Testament at New Testament, at ang pagkakasulat po nito, ang gap ng Old Testament sa New Testament ay mga almost 400 to 500 years, half a millennium. So makikita natin na hindi agad-agad na isulat ang New Testament at nagkaroon pa ng gap na mga 400 to 500 years. Ngayon, ang Old Testament po mga kapatid ay may 39 na libro or 39 books. At ang New Testament naman ay mayroong 27 books o 27 na mga aklat. So ang total po niyan ay 66 o 66. Ngayon, ang Biblia po, ang buong Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ay sinulat po ng mga 40 katao or 40 authors na naninirahan sa iba't ibang lugar at nabuhay sa iba't ibang kapanahunan. Kaya't kung titingnan nyo, maraming nagsulat at nakatira sa iba't ibang lugar, nabuhay sa iba't ibang kapanahunan, subalit ang tema po ng Biblia ay tungkol sa kaligtasan, at ang kaligtasan niyan ay tungkol sa ating pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po matatagpuan din sa Biblia, lahat po ng uri ng literatura ay matatagpuan sa Biblia, lalong-lalo na ang tungkol sa propesya o ang hula. At ito pong mga hula na ito ay hindi lang hula-hula na hindi nagkakaroon ng katuparan. Kasi maraming nanghuhula ngayon, kung titingnan nyo, sa pamamagitan ng barat, iba't ibang pamamaraan, subalit ang kanilang hula ay hindi naman natutupad. Sa Biblia po mga kaibigan at mga kapatid, mayroon pong sangdaang propesiya sa Lumang Tipan or Old Testament, at ito po ay nagkaroon ng katuparan sa Bagong Tipan. Halimbawa po, sa Deuteronomy chapter 28 verse 47 to 68, dito po ay hinula ang kasaysayan ng bansang Israel. Hindi pa po naging bansa o nasyon ang bansang Israel, ay hinulaan na sa Biblia na sila ay lalaki na isang bansa, at ang bansa na ito ay nagaling po sa isang tao na ang pangalan niya ay si Abraham,
Nagkaroon siya ng isang anak na pangalan ay si Isaac, at ang naging anak ni Isaac ay si Jacob o si Israel. Israel naman ay nagkaroon ng 12 anak, at ito po ang namuno sa 12 tribo or the 12 tribes of Israel. Ngayon, sinasabi din sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ang tungkol sa bansang Assyria. Ang Assyria po isang bansang matatawag nating old nation ng kapanahonan na yon. Ngayon po ay wala ng Assyria, pero na-incorporate po sila sa mga modern na bansa ngayon, at makikita ito sa parte ng Iraq, Iran, o marahil kasama ngayon sa Turkey. Pero noong kapanahonan po sa Old Testament, Isaiah chapter 10, 2 Kings chapter 17 at iba pang talata sa Biblia, ay nababanggit na po yung lugar na Assyria na siyang sasakop sa bansang Israel, at dadalhin niyang mga bihag ang mga naninirahan sa tinatawag na Northern Kingdom or Northern Israel. Binabanggit din po sa Biblia ang Babylonia or Babylon. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 13 at sa aklat ni Propetang Daniel chapter 5. Ang Babylonia po ay siyang bumihag din at nagwasak sa syudad ng Jerusalem, at bumihag sa Kingdom of Judah or the Southern Kingdom sa kasaysayan ng Israel, at ang mga Hudyo ay binihag niya, pinapunta niya doon sa Babylonia. Ng 70 years sila ay naging mga bihag or captives for 70 years bago pinakawalan ng sumunod na kingdom or Kingdom of Persia. Ito pong Babylonia, ancient Babylonia, ito po yung modern Iraq sa ngayong kapanahunan. Tungkol naman sa mga hula sa Panginoong Jesucristo or prophecy about Jesus Christ, mayroon pong 800 na prophecy sa Old Testament, at ito po ay nagkaroon ng katuparan sa New Testament. Ang 800 prophecies about Old Testament sa Lumang Tipad ay nagkaroon pa ng katuparan, at 300 or 300 sa mga hula na ito ay tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po, mga kapatid at mga kaibigan, ay nagpapatunay na bagamat ang Biblia ay sinulat ng napakaraming tao, masasabi nating very diverse o maraming paksa sa loob ng Biblia, ito ay nagpapatunay, mga kaibigan at mga kapatid, na ang Biblia ay tunay na nanggaling sa Diyos. Bagamat napakaraming paksa, ang pinaka-tema po, iisang tema ng Biblia ay tungkol po sa tinatawag nating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po tinatarakay din ang pagkaroon ng tao sa mundo at ang mga prinsipyo, mga alituntunin at bili ng ating Panginoon Diyos. Sa pagpapatuloy po sa ating programang Alamin ang Iyong Biblia, ay tinatalakay po natin ang katanungan, ang Biblia ba ay salita ng ating Panginoon Diyos? Masasabi po natin na ang Biblia ay salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat kung ating pong titingnan, mayroon tinatawag na unity or pagkakaisa sa Biblia. Katulad ng sinabi ko kanina, ang Biblia po ay sinulat ng 40 katao, at ito pong 40 katao ay nanirahan sa iba't ibang lugar at iba't ibang kapanahunan, at sa loob po ng 2,000 taon, ang Biblia po ay, kung titingnan natin, hindi nagkaroon ng tinatawag na diversity or idea na hindi siya nag-iisa ang kanyang tema. At kung titingnan po natin, nag-iisa po ang tema ng Biblia, at ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Mula sa Genesis hanggang sa Book of Revelation, ito po ay tinatalakay ng mga manunulat ng Biblia o mga sumulat ng Biblia. Ang pagkasulat po ng Biblia mismo, mga kaibigan at mga kapatid, ay isa ng himala. Paano mo masasabing himala ang pagkakasulat sa Biblia? Tingnan nyo lang po 40 ang sumulat or authors, at kung sila po ay hindi ginabayan ng ating Panginoong Diyos, paano sila magkakaroon ng parehong ideya, parehong kwento, at ito po ay tungkol sa Panginoong Jesucristo? Sila ay nabuhay sa iba't ibang kapanahunan,
nakatira sa iba't ibang lugar at sila po ay hindi lahat magkakakilala. Kaya napaka halaga na ating malaman na ang pagkagawa ng Biblia po ay isang himala na. Ngayon, surprisingly po mga kapatid, wala pong tinatawag na disagreement sa Biblia kung talagang pag-aaralan natin. Pag disagreement man, hindi talaga nagkakabanggaan ang kanilang mga ideya, kung hindi mayroon silang tinatawag na unity sa kanilang tinatawag na ideya kung saan nakasulat ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga nila, ang Old Testament daw ay ang New Testament concealed o ang Bagong Testamento na nakatago. Ang New Testament naman ay ang Old Testament revealed o ang lumang tipan na ipinahayag na ng ating Panginoong Diyos. So, kumbaga, mayroon po tayong nobela na sinulat ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. At dalawang nobela po ang kanyang sinulat, No Limit Hungary at El Filibusterismo. Makikita natin na may continuity o tuloy-tuloy ang kanyang kwento sapagkat iisa lang po ang sumulat. Subalit sa Biblia, makikita natin 40 katao ang sumulat sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang kapanahunan at ang gap ay mga 400 to 500 years at ang total na pagkakasulat ng Biblia po ay umabot sa 2,000 taon. Kaya po ay nagpapatunay na ang Biblia talaga ay salita ng ating Panginoong Diyos. Isang halimbawa po mga kaibigan at mga kapatid ay ang contrast and comparison between the Old Testament sa New Testament. Pag-aaralan natin ang Old Testament o Lumang Tipan sa Book of Genesis, sinasabi doon na ang mga langit at lupa ay nilalang ng Panginoon Diyos. Yun yung pong literal o pisikal na langit at lupa. So balik kung pag-aaralan naman natin ang Book of Revelation, sinasabi sa Book of Revelation na mayroon ng bagong mga langit at bagong lupa. So spiritual, heaven and earth. Ngayon, sa Genesis pa rin ay sinasabi na ang lalaki o ang tao ay natalo sa pamamagitan ni Satanas dahil ang tao ay nagkasala sa pagbubuyo ng kalaban ng tao ay isa pong fallen angel at ang pangalan niya ay si Satan. Subalit sa Book of Revelation ay sinasabi na si Satan o si Satanas ay natalo po sa laban sa tao at yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po naging tao ang ating Panginoon upang talunin niya ang Satanas na siyang naging pamamaraan para pumasok ang kasalanan sa ating mundo. Ngayon, isa pa pong bagay na dapat nating tingnan sa Book of Genesis, nandoon po yung sinasabing Tree of Life o buhay o punong kahoy ng buhay na noon ay nakalagay sa Garden of Eden. Subalit ito po ay tinanggal ng Panginoon Diyos pagkatapos na magkasala ang tao para hindi umaba ang kanilang buhay at hindi na sila mamamatay. Ang Tree of Life po ngayon ay nasa langit na. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, "Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life," or the Tree of Life. Makikita po yan, mababasa natin sa Revelation chapter 2 verse 10. Ngayon, ang nag-iisang tema po ng Biblia ay ito po ay gumagawa ng tinatawag na unity o pagkakaisa. Nagpapatunay na ang Biblia ay talagang nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Katulad ng sinabi ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 21. Sabi niya, "Men were moved by the Holy Spirit to write the Bible." Ang mga tao raw ay ginabayan ng Espiritu Santo para sulatin ang Biblia. Kaya, ang tema ng Biblia, all throughout from the book of Genesis to the book of Revelation, ito po ay kwento ng isang tao. At ang tao na yan, na naging tao, subalit di siya tao original, siya ay bumaba mula sa langit, at walang iba po yan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Lumang Tipan o sa Old Testament pa rin mga kapatid at mga kaibigan ay tinatalakay na si Kristo ay
darating. Tinasabi ng mga Hudiyo at mga Israel ang tungkol sa Mesiyas o tagapagligtas na pili ng ating Panginoong Diyos, at ang tawag sa kanya sa Hebrew, Mesias o Misaya. Sa Griego, ang tawag sa kanya ay Kristo. Ngayon, sa New Testament naman o sa Bagong Tipan, sinasabi na si Kristo ay narito na. Kung babasahin po natin ang New Testament, sinasabi na siya ay narito na. Sabi doon sa Book of Matthew, the kingdom of heaven is at hand. Ang kaharian ng langit ay malapit na, at yun po ay tinatag ng ating Panginoong Kristo. At ang kingdom na yan, o pisikal na kaharian na yan, ayon sa mga tao at ayon sa Biblia, ay hindi po literal na kaharian ng ating Panginoon, kundi isang spiritual na kaharian, at yan po ay ang iglesia ng ating Panginoon. At yan po ay patutunayan natin sa mga darating na leksyon dito sa programang ito. Ngayon, bago tayo magpatuloy, ay tatalakayan din natin ang katotohanan na si Kristo pa rin ay isang tagapagligtas. Tinatawag po siyang Redeemer. Christ to come, He came, and He shall come again. Sa Old Testament, sinabing darating si Kristo. Sa New Testament, siya ay dumating na. At sa New Testament pa rin, sinasabi na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. At ang Biblia po ay sinasabi natin kanina, may 66 or 66 books sa Biblia, at ito po may isang tema, at sinabi natin kanina, ang tema niya ay tungkol sa pagdating ng anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Panghuli po mga kapatid at mga kaibigan, na patunay na ang Biblia ay galing sa Diyos, or ang salita ba, ang Biblia ba ay salita ng Panginoon Diyos, ay titingnan po natin ang kanyang impluensya or influence. The Bible has changed the flow of history. Ang Biblia po ay binago niya ang takbo ng kasaysayan ng tao. Kung titingnan po ninyo ang kalendaryo, before Christ came, ang ating kalendaryo ay BC. Nang nasa Kristo na ay ipinanganak, pinalitan ang kalendaryo ng AD or Anno Domini. It means in the year of the Lord. Ang Biblia po ay tinatalakay din ang impluensya ng Biblia. Ito po ay gumawa ng maraming kaharian. Tinatalakay din ang maraming hari at namuno sa buong mundo na sila ay natalo, sila ay nagwagi. Sinasabi na ng Biblia ang mga blessing sa mga obedient people, mga pagpapala sa mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, at sinasabi rin ang death and destruction sa mga sumunod at sa mga hindi sumunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang pinakamagandang malakas na impluensya po ng Biblia, ito po ay nagbago sa buhay ng tao. Isa pong missionary, pangalan niya si John Peyton, 1858. Siya po pumunta sa isang lugar sa New Hebrides Island kung saan ang mga tao ay mga cannibal o kumakain ng kapwa nila tao. After 30 years, itong mga cannibals na ito ay nakonverti po sa Kristyanismo. Sila ay nagbago, sila naging edukado, at hindi na po sila kumakain ng tao. Yun po ay dahil sa impluensya ng salita ng ating Panginoon Diyos. At panghuli po, na masasabi nating malakas ang impluensya ng salita ng Panginoon, ay isang tao na ang pangalan niya sa Biblia ay si Zacchaeus. Lucas chapter 19 verse 1 to 9. Si Zacchaeus po isang tax collector. At noong kapanahon na noon, ang tax collector ay tinuturing na pinakamakasalanan na tao. Dahil sa kanyang paniniwala kay Kristo, ito pong si Zacchaeus ay nagbago. Hindi na siya naging tax collector. Ang kanyang kayamanan ay binamigay niya sa mga taong pinagkunan niya rin ng kayamanan na yan. At panghuli po, isang halimbawa pa rin ng pagbabago ng buhay ay si Apostol Pablo. Dati ang pangalan niya Saulo. Isa po siyang mamamatay tao, pariseo. Pinapatay niya po ang mga Kristiyano noong siya ay
hindi pa Kristiyano. So balit nang siya ay naging convert sa Christianity, naging apostol si Apostol Pablo, dati Saulo ang pangalan niya, naging Apostol Pablo, at siya ay nangaral at nagsulat ng maraming parte ng Biblia sa tinatawag nating the Holy Bible as God's Word. Kaya ito po mga kapatid at mga kaibigan ay nagpapatunay na ang ginawa ng Biblia sa napakaraming tao at kung paano ito ay nagbago o bumago sa kanilang buhay, ito po ay patunay, ang impluensya ng Biblia ay patunay pa rin na ito ay salita ng ating Panginoon Diyos. Hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan sa Impapawid, Brother Dan Oliva. Pwede po kayong tumawag o mag-text sa ating number 059-493-29 027-927-699-2162. Kami po ay nagbibigay rin ng free Bible study, counseling, home visit, and limited copies of literature. Maraming pong salamat and God bless you. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail.